Ika-56 na kabanata sa pagpapatuloy. Nakaupo sa mahabang lamesa ang mga hallmaster at ang ating bida habang nakatayo sa unahan ang mga sumisikat na mga bituin ng mga iba't ibang clan. At ang escort king ay seryosong nakatingin sa mga ito. At makikita rin ang ating bida ay nakatingin sa mga ito. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isipan na ito daw ay isang Murim Alliance bronze plaque. At makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa sa kanyang isipan na ang isipin daw na may mga kahilingan pa ang mga rising stars sa Heavenly Dragon Escort Agency. At kinuha na ang plaki at ibinalik na sa looban ng damit ni Duo Sobu na nagmula sa sekta ng Qingcheng. At sinabi nito na tuloy na daw sila. At humihingi daw siya ng paumanhin sa pagdating sa ganitong oras. At gumalang na sinabi pa nito na mangyaring pag-isipan daw kung ano ang sinabi nila sa kanya. At mabilis na napatingin ang escort king sa gilid na napatingin sa kanya si shipment manager. At tumighim ito na sinabi na ipapahayag daw niya ng maikli ang mga kaganapan bago ang pagtitipon. Ang mga racing stars ng Dragon Phoenix Martial Competition ay nagsasagawa ng misyon upang hulihin ang isang kilalang malaking demonyo at dalhin siya sa Murim Alliance. Gayunpaman, sa labanan laban sa kanya, 2 tao ang malubhang nasaktan na nagpahirap sa kanilang pagpapatuloy sa gawain. Kaya't humiling sila ng suporta sa pamamagitan ng mga karwahe at kabayo mula sa Heavenly Dragon Escort Agency sa ngalan ng leader ng Murim Alliance. Dagdag pa niya na makikita ang mga racing star at ang ating bida na kung magpasya daw silang tumugon sa kanilang tawag. Kailangan daw nilang sundin ang mga utos ni Duo Sobu sa panahon ng misyon bilang mga simpleng katuwang. Sinabi pa ni shipment manager sa kanila, habang makikita sila sa isang mahabang lamesa na iyon lamang daw ang kanilang sinabi sa kanila. At mahirap daw tanggapin ang ganitong mga kondisyon. At nagsalita naman ang panganay nilang kapatid na sa panahon daw ng mga misyon. Ang mga chief escort daw ay kumakatawan sa Heavenly Dragon Escort Agency. At hindi daw maaari na ang isang kinatawan ng kanilang ahensya ay sumunod sa utos ng isang disipulo mula sa ibang sekta. Na napatingin ang escort king sa kanyang gilid nang sabihin pa ni shipment manager na tama. Kahit na daw tanggapin nila at matapos ang misyon, ang racing star daw ang makakakuha ng lahat ng kredito at hindi pa daw sila mababayaran. Na sinabi ng escort king na maging para sa kanila, ganito rin daw ang katotohanan. At makikita na seryosong nag-iisip ang pangalawang kapatid ng ating bida habang sinasabi ni Hallmaster Yu Jipyong na hindi daw naman nila nahuli ang malakas na demonyo para ipagbili sa Murim Alliance. Sinabi pa niya na ibinuka ang palad na nakatingin kay shipment manager na hindi daw pwede na basta sinuman ang ipadala nila bilang chief escort. Dahil baka sabihin daw nilang hindi nila pinansin ang kanilang request kahit na ipinakita na daw nila ang bronze plaque ng leader ng Murim Alliance. Nakatingin lang ang ating bida na nag-iisip na walang masabi. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na ganito rin daw ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Nauwi sa kabiguan ng misyon dahil tumakas daw ang malakas na demonyo habang nasa transportasyon. Makikita na malalim pa rin sa pag-iisip ang ating bida na sinabi sa kanyang sarili na dahil daw dito, labis na nahihiya ang mga racing stars. At naapektuhan din daw ang reputasyon ng Heavenly Dragon Escort Agency dahil tumulong daw sila sa transportasyon. At sinabi ng escort king kay shipment manager na kung ano daw kaya sa palagay niya. At tumugon ito na hindi na daw kailangang sobrang mag-isip ng mga bagay-bagay. Na sinabi pa niya na kung kailangan daw nila ng isang tao na kayang sumunod sa mga utos ng mga racing stars. At nakatingin ang ating bida kay shipment manager na sinasabi ng mahina na bakit daw kaya ito ay nakatingin sa kanya. Na sinabi pa ni shipment manager na habang pinapanatili daw ang reputasyon ng parehong Heavenly Dragon Escort Agency at ng Murim Alliance. Dagdag pa nito na nakatingin sa ating bida silang lahat na maaari daw nilang ipagkatiwala ang misyon na ito sa ika-17 tagapamahala ng pavilion. At nagulat ang ating bida na ano daw ang kanilang pinagsasabi. At sinabi naman ni Chief Commander na sa ganitong paraan, hindi daw nila masasabi na kung sino lang ang pinadala nila. At sinabi rin ni Hallmaster Yu Jipyong na siya daw ay mas bata kaysa sa mga racing stars, kaya hindi daw makakasira sa kanilang imahe kung susundin niya ang utos ni Duo Sobu. Dagdag pa niya na ito daw talaga ang pinakamagandang pagpapasya. At ang ating bida ay nakatingin sa tatlo niyang kapatid habang nakapikit na nakatungo ang mga ulo na sinabi niya sa kanyang isip na sila daw ay hindi pumapayag kanina. Kaya sa kanya na lang daw nila pinasa ito.
At pagalit na sinabi ng escort king na ang usapin daw na ito ay tungkol sa Murim Alliance. Maraming nakataya daw dito. At hindi daw nila maaaring gawin ang kontrata tulad ng ibang misyon at wala daw silang makukuhang bayad dito. At nakatingin sa escort king ang mga nasa pagpupulong na sinabi pa niya na kung tatanggapin daw ba talaga niya ito. At makikita ang mata ng ating bida na may pawis sa gilid. At nakatikom ng mahigpit ang mga kamao na nakapatong sa lamesa na sinabi sa kanyang isip na, kaya daw ba kaya niyang baguhin ang hinaharap? At makikitang muli ang kamao ng ating bida na itinikom ng mahigpit na sinabi niya na tatanggapin daw niya ito. At makikita ang labas ng pavilion na pinagpupulungan nila na sinabi na ngayon daw silang lahat, ang pang-17 pavilion daw ay may isang bagong misyon. At makikita ang ating bida na sinabi sa tatlo na malapit na daw siyang umalis sa loob ng ilang oras. At sinabi naman sa kanya ni escort warrior Gabuliom na inaantok na sa ganitong oras. At humawak sa ulo si Accountant Jeon na sinabi naman na hindi daw niya ito akalain. Habang si Jangsam na kanyang lingkod ay antok na. Sinabi pa ng ating bida sa kanila na ihanda daw ang isang kariton para sa pagkain ng mga kabayo at mga gamit na kailangan nila para sa paglalakbay. At dagdag pa niya na ang isa naman daw ay magdala ng hawla na paglalagyan ng Great Demon. At tumugon na gumalang sina escort warrior Gabuliom at si Accountant Jeon na antok na masusunod daw iyon Pavilion Master. Habang naglalakad ang dalawa ay sinabi ni escort warrior Gabulion na wala na daw siyang magagawa rito sa ngayon. At hindi daw umaatras ang isang lalaki sa kanyang pangako. Sinagot naman siya ni Accountant Jeon na kung nagsisisi na daw ba siya na pumunta siya rito mag-isa ngayon. At lumapit ang ating bida kay Jangsam na kanyang lingkod na sinabi niya na mayroon daw siyang isang pabor na ipapagawa sa kanya. At tumugon ito na ano daw iyon? At makikita na may ibinulong ang ating bida kay Jangsam na kanyang lingkod, at pagkatapos ay napasabi ito na hindi ito magiging mahirap pero bakit? At hinawakan sa balikat ng ating bida si Jangsam na sinabi pa niya na kaya siguraduhin daw niya na matapos ito bago siya umalis. At isinigaw ni Jangsam sa ating bida ngunit saan daw siya pupunta. At lumingon ang ating bida na tumugon ito na para makahanap daw ng ilang escort warriors. At lumipas ang ilang oras na makikita na malapit nang sumapit ang umaga. At sinasabi ni Doosobu na siya daw ba ang tao na tumatawag sa kanila na ganitong kaumaga. Na tila ang tatlo ay inaantok pa. At ito pala ay ang ating bida na isinuntok ang palad sa kamao tanda ng paggalang na sinabi nito na. Inatasan daw siyang tumulong sa paglipat ng Great Demon. At dagdag pa niya na umaasa daw siyang magiging maganda ang kanilang pagtutulungan. At makikita na mukhang hindi makapaniwala si Doosobu na sinabi na siya daw ba ang itinalaga sa ganitong gawain. At tumugon ang ating bida na tama daw siya. Sinabi pa ng ating bida na dahil daw maraming taong nakatingin at nakikinig sa escort agency, mas mainam daw na umalis sila ng maaga. At inaantok na sinabi niya. Na ito daw ay naiintindihan niya, ngunit sana daw ay alam niya na siya na ang gagawa ng mga desisyon mula ngayon. At nakasuntok pa rin ang kamao ng ating bida sa kanyang palad na tumugon ito na siyempre daw naman. At sinigaw na sinabi ng ating bida na ilabas na daw nila ang kanilang preparasyon. Na makikita si Escort Gabulion at si Accountant Jeon na inilabas ang kulungan ng Great Demon na makikita ito sa looban ng kulungan. At napalingon ang ating bida na sinabi nito na ang matandang iyan daw ay ang taong gumawa daw ng hindi maipaliwanag na krimen ng pagpatay sa kanyang guro. At natutunan ang ipinagbabawal na demonic martial arts upang mapinsala ang maraming martial artist. Na ito daw ay si white-haired orangutan. At dumating na si Jangsam na kanyang lingkod at tinawag siya na Young Master, na napatingin sa kanya ang ating bida. At sinabi pa ni Jangsam na naihatid na daw niya ito sa kanila, ngunit saan daw dapat niya ilagay ang mga ito. At kinuha ang susi ng ating bida, at lumapit sa matandang nakakulong at binuksan ng ating bida ang kandado. At nagulat ang dalaw sa kanilang nakita at napasigaw si Doosobu na sinabi na ano daw ang ginagawa niya ngayon. At sinabi ng ating bida sa kanyang lingkod na ibigay daw niya sa kanya. At nagulat na tumugon si Jangsam na okay. At makikitang inabot na ang malaking sako sa ating bida. At ang laman pala nito ay mga manok na inilagay sa looban ng kulungan ng Great Demon na ikinagulat nito. At pagkatapos ay sumigaw ito na ano daw ang kanyang ginagawa. At nakangiting sinabi sa kanya ng ating bida na sa isang malayong paglalakbay. Kailangan daw ang pinakamainam na paggamit ng espasyo. At kailangan daw niyang tumira sa tabi ng mga manok para hindi masayang ang espasyo.
At sinabi pa niya na abutin daw sila ng humigit kumulang 2 linggo upang makarating sa Murim Alliance. At ang kanyang kalagayan daw sa biyahe ay nakasalalay lamang sa kanya. At nakangiting sinabi pa niya na ikinagagalak daw niya siyang makilala. At sinabi sa kanya ng Great Demon na kung siya daw ba ay sinusubukan na makipagnegosasyon sa kanya. At tumawa ang ating bida na iniangat ang palad na sinabi nito na huwag daw siyang mag-alala. At kung mahusay daw siya sa pag-aalaga ng mga manok, paminsan-minsan daw ay bibigyan daw niya siya. At tinanong na sinabi sa kanya ng Great Demon na kung ano daw ang pangalan niya. At isinuntok ang kamao sa palad at sinabi ng ating bida na siya daw ay si Lee Jongryong, ng 17th Pavilion Master ng Heavenly Dragon Escort Agency. At makikitang napangiti ang matandang Great Demon at walang masabi. At pagkatapos ay nagsalita ito na siya daw ang magdedesisyon kung kailan sila magkakaroon ng manok. At sinabi ng ating bida na tinawag si Escort Gabuliom na siya na daw bahala mangangalaga sa mga escort warriors. At pakiusap daw, kumuha siya ng ilan habang wala siya at sanayin daw niya sila. At tumugon ito na naiintindihan daw niya. Huwag na daw siya mag-alala tungkol dito. At lumapit siya na tinawag ang pangalan ni Accountant Jeon. At iniabot ang libro at sinabi na narito daw ang listahan ng mga bahay aliwan. At pakiusap daw, pangasiwaan daw niya ang mga misyon sa pamamahala ng mga bahay aliwan habang wala daw siya. At tumugon din ito na siyempre daw naman. At sana daw ay ligtas ang kanilang paglalakbay. At lumingon kay Doosobu na nakangiting sinabi na pwede na daw ba silang umalis. At nagulat itong napatanong na yan na daw ba ang lahat. Paano daw naman ang ibang escort warriors? At itinaas ang isang daliri ng ating bida na sinabi nito na sila daw ay naghihintay na sa labas sa ngayon. At nagtatakang tumugon na sinabi ni Doosobu na sa labas. At napakamot sa ulo na sinagot niya ito na ang totoo kasi daw. Hindi daw nila gustong pumasok sa Heavenly Dragon Escort Agency. Ang mga ito pala ay ang mga Westlake Dog Trio na sinasabi ng leader sa ating bida na siya daw ay isang ahas. At sinabi naman ng isang nasa gitna na minura ang ating bida na sinabi na buwisit na walang kwentang bastardong iyon. Habang ang isang nasa gilid ay makikitang natutulog. At dito na po nagtatapos ang ika-56 na kabanata. Ika-57 kabanata sa pagpapatuloy. At makikita na sila ay nasa paglalakbay na. Habang ang ating bida ay naglalakad sa kanilang likuran ang mga racing star ay nakasakay sa mga kabayo. At naiinis ang isa sa Westlake Dog Trio na sinasabi nito na buwisit na Heavenly Dragon Escort Agency Escort Warriors. Na tinitignan siya ng isa niyang kasama. Sinabi pa nito na nanggigigil na ano daw kaya ang sasabihin ng iba kung malaman nilang tinutulungan natin ang Murim Alliance. At malakas na tumawa ang isang kasama nito na sinabi na tiyak daw na ang sasabihin sa kanila ng mga ito ay nagbabago sila ng landas. Na naiinis na tumingin sa kanya ang isang kasama nito. At ito ay binatukan na sinabi sa kanya na lumipat daw sila mula sa pagiging miyembro ng Underworld papunta sa mga escort warriors. Hindi daw ba siya nagagalit? At hinawakan ang ulo nito at sinabi na ano daw naman ang magagawa nila. Na makikita ang isang lalaki na naiinis pa din. Nag-uusap pa din ang dalawa sa likuran na sinabi na dahil daw sa mga abala na dulot nila sa prinsesa, ang nais daw ni Prince Shen ay sila ay patayin. At dahil daw paborito niya ang bastardong iyon, wala daw silang ibang magagawa kundi sundin ang kanyang utos. At tumugon ang isa na at least may matiraman lang na kahit kaunting dangal daw sa kanya. At lumingon ang pinuno ng Westlake Dog Trio na sinabi sa mga ito na tumahimik daw sila. Na napatingin sa kanya ang isa sa mga racing star. At sinabi nito sa kanyang isip na ang mag-hire daw ng isang kriminal bilang escort warriors, siya daw ba ay nasisiraan na ng ulo. At lumapit ang ating bida sa leader ng Westlake Trio na sinabi ng ating bida na salamat daw sa tulong. Bagamat medyo hindi komportable na makasama ang mga racing stars. At tumugon ang leader ng Westlake Trio sa ating bida na okay lang daw. Sa huli ay binabayaran din daw naman niya sila. Dagdag pa nito na ikinagulat ng ating bida na pero iyon na lang daw ba ang lahat. Sinabi pa nito na karaniwan ang mga racing stars. Sa Dragon Phoenix Martial Competition ay binubuo ng grupo ng 5. At sinabi pa niya sa ating bida na asan daw ang ibang dalawang kasama ng mga ito. Sinagot siya ng ating bida na sinabi nito na narinig daw niya na sila ay nasaktan habang nakikipaglaban sa puting buhok na orangutan.
At ipinapalagay na lang daw niya na sila ay ginagamot sa isang lugar. At seryosong sinabi ng leader sa kanya na naiintindihan na daw niya. At tinanong ng ating bida na ano daw yon. Habang naglalakad sila na sinabi sa ating bida nito na ang akala daw niya, ang mga Orthodox lamang ang gagawa ng mga ganoon. Sinabi pa nito na kung siya daw ang nasa sitwasyon, papatayin daw niya agad ang taong sumaktan sa kanyang kasama. Na nakatingin lang ang ating bida na nakasimangot at walang masabi. At makikita si Doosobu sa unahan na nakasakay sa kabayo. At makikita ang ulap na madilim ay namumuo at ilang saglit pa ay pumatak na ang ulan na ito ay palakas ng palakas. Na makikita sila na patuloy sa paglalakbay at ang mga ulo ng mga Westlake Trio ay tinabunan ng kanilang mga kamay. At pagkatapos ay makikita ang isang kuweba kung saan sila ay nagpatili ng ulan. At ang mga natitirang bahagi ng unang araw ay ginugol sa pag-iwas sa biglang pag-ulan. At mabilis na lumipas ang oras na makikita na malapit nang sumapit ang araw. Na sinabi sa kwento na sa panahon ng transportasyon, ang mga racing stars ang nagbantay sa mga karwahe at sa puting buhok na orangutan. Habang ang iba naman ay sumunod sa likod at nagbantay sa paligid. Na makikitang nagpatuloy na sila sa paglalakbay. Lumapit ang ating bida na sinasabi na si Doosobu daw ang nasa unahan na nangunguna sa grupo, kaya't sinasabi daw niya sa kanya ang ruta at destinasyon tuwing umaga. At pagkatapos ay makikita ang grupo ng ating bida na pagod na at ang mga ito ay nakasimangot habang naglalakad. At sinabi ng isa sa Westlake Dog Trio na napahawak sa noo na sinabi nito na pagod daw siya. Sino ang mag-akala na ganito kahirap ang trabaho ng pag-escort? At pagkatapos ay lumapit dito ang isa niyang kasama at sinabi na malaki daw ang magiging kita nila. At seryosong pinagpapawisan ito at sinabi na mas mabuti pa daw na siya na lang ang nasa kulungan. Dagdag pa niya na wala daw halaga ang pera. At tumingin ang mga ito sa kulungan kung asan si Great Demon at makikita itong taimtim na nakaupo. At makikita ang paa na may nakataling kadena. Na sinabi pa ng isa sa Westlake Trio na gayunpaman, bakit daw ang daming dugo sa mga paa niya kahit matagal na siyang nakakulong. At ibinulong ng isa sa Westlake Trio na sinabi na ayon daw sa balita, hinila daw siya papunta sa Heavenly Dragon Escort Agency na walang sapin sa paa at nakagapos sa isang kabayo. At tumugon ito na sinabi na nakakalungkot daw isipin ng mga Orthodox ang gumagawa niyan. Kahit nakilala siyang malakas na demonyo, bakit kailangan nilang gawin yon? Kaunting kaalaman lang mga lodi. Ang mga Orthodox ay mga tao na mahigpit na sumusunod sa tradisyon at doktrina ng kanilang relihiyon. At sumagot ang isa sa Westlake Trio na sinabi nito na hindi niya rin daw alam kung bakit. At nagtanong muli ang lalaking ito na paano daw niya nasabi na siya ay nakakadena sa isang kabayo. At tumawa itong tumugon na sinabi na yon daw ay dahil sa sinabi sa kanya ng ika-17 Pavilion Master. At pagkatapos ay tumingin ang isang ito na naasar sa kasama niya at sinabi na ika-17 tagapamahala ng pavilion. Baka mas mainam daw kung magtrabaho na lang siya sa kanya ng permanente. At tumawa na naman ito na tumugon na pwede daw ba? Habang nagugulat ang ating bida makikita sa likod niya ang dalawa na nilak ang ulo ng isa na sinasabi na walang hiya ka, magmamakaawa daw siya habang binubugbog daw niya siya. At sumagot ito na siya lang daw ay nagbibiro. Na makikita na patuloy silang naglalakbay nang makita ng ating bida ang dalawang magkahiwalay na daan. At sa bandang kanan dumaan si Doosobu at mabilis na pinuntahan ng ating bida ito at sinabi na mali daw ang kanilang tatahaking daan. Sinabi pa ng ating bida na ito daw ay papunta sa isang lugar na tinatawag na Mianyang. Sinabi sa kanya ni Doosobu na maraming tao daw ang makakakita sa kanila kung bababa sila doon. Dagdag pa niya na isinasaalang-alang daw niya yon. At sinabing muli sa kanya ng ating bida na nais daw ba niya talagang sundan ang rutang ito. At tumugon ito na oho daw naman. At seryosong nakatingin ang ating bida na sinabi nito sa kanyang isip na sigurado daw siyang alam niya na mahalaga ang paglalakbay ng pinakamabilis at pinakatago na ruta. Dagdag pa niya na sa ganitong takbo ng mga pangyayari, baka may mga taong nais maghiganti sa puting buhok na orangutan at sumugod sa kanya. Sinabi pa niya na narinig rin daw niya na siya ay hinila papunta sa ahensya na walang sapin sa paa. At bakit daw sila ay ganoon katindi ang pagiging malupit? At naalala pa niya ang mga sinabi ng leader ng Westlake Dog Trio na kung siya daw ang nasa kalagayan nila, papatayin daw niya agad ang nanakit sa kanyang mga kasamahan. At nagulat ang ating bida nang mapagtanto niya ito na napasabi na posible daw kaya.
Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya kay Doosobu na sinusubukan daw ba niya maghiganti. At pinagpawisan na tumingin sa ating bida si Doosobu na sinabi nito na hindi daw ito nababagay sa isang sikat na sekta na sumisikat na bituin. At sinabi pa niya ano daw ang nangyari sa puting buhok na orangutan. Na makikita ang mga kamay ni Doosobu na mahigpit na hinawakan ang tali ng kabayo. At pagkatapos ay tahimik na pinalakad ang kabayo na tinitingnan ng ating bida. At pagkatapos ay makikita ang daungan ng barko na maraming tao ang makikita at mga mangangalakal na paikot-ikot dito. At pagkatapos ay makikita sila na nakarating na din sa daungan na pinagmamasdan sila ng mga tao. At sinabi ng isang lalaki na kung sila daw ba ay may dalang isang kriminal. At sinabi ng babaeng katabi niya na sino daw kaya yon. At nang makita nila ito ay sinabi ng may pagkainis na siya daw ba ay si white-haired orangutan. At galit na lumingon ng tingin si Doosobu. Habang makikita si white-haired orangutan ay sinasabi ng mga tao sa paligid na parang isang libangan na daw niya ang pagpatay ng tao. Sinabi pa ng mga ito na wala daw siyang pinagkaiba sa isang hayop. Dagdag pa nila na pinatay daw niya ang sarili niyang guro. Bakit hindi daw niya gagawin ang parehong bagay sa iba? At isang bato ang tumama sa kulungan at pagkatapos ay makikita na binato na ito ng mga tao sa paligid. Na makikita ang ating bida na tinitingnan lang ang mga ito. At lumapit kay Doosobu na sinabi ng ating bida na kung nasiyahan na daw ba siya ngayon. At makikita sa muka nito ang pagkagalit na hindi tumugon. At sinabi ng ating bida sa kanya na kung hindi daw niya balak na hayaang patayin siya ng iba. Itigil na daw niya ito. At tumugon na sinabi sa kanya nito na hindi daw sana niya tinahak ang rutang ito kung ititigil lang daw niya ngayon. At nanginginig na hawak ng mahigpit ang tali ng kabayo na sinabi sa ating bida na dahil daw sa hayop na yon, nawala ng isang braso ang kanyang junior. Siya daw ay 23 pa lamang. Na makikita ang dalawang kasamahan na malungkot. Sinabi pa ni Doosobu na ang pangarap daw niya sa buong buhay ay makapasok sa Dragon Phoenix Martial Competition. At ito daw ay nagtiwala sa kanya. At makikitang ito ay galit na sinabi pa na dahil daw dito, nawalan daw siya ng isang braso. At nanlaki ang mata ng ating bida na sinabi sa kanyang isip na kung magtatagumpay daw sila sa misyon ng transportasyon. Hindi daw mamamatay ang puting buhok na orangutan. At hindi daw ito papayagan ng moral code ng Murim Alliance na pumatay sila ng nahuli na lalaki. At tumingin ang ating bida kay Doosobu na sinabi pa niya sa kanyang isip na yan daw ang kanilang iniingatan. At biglang tumawa ng malakas si white-haired orangutan. At sinabi kay Doosobu na naintindihan na daw niya. At ito daw ba ang dahilan kung bakit niya ginawa ito? Na makikita na nanggigigil sa galit si Doosobu. At nakangiting. Sinabi sa kanya ni white-haired orangutan na gayunpaman, ang kanyang hangal na paghihiganti daw ay nakatulong lamang sa kanya. At nagulat na napalingon si Doosobu kay white-haired orangutan na napasabi na ano. At malakas na sinigaw na kung may sinuman daw sa mga tao ang makapagliligtas sa kanya. Na nagulat ang ating bida at si Doosobu na napatingin dito na sinigaw na sinabi pa nito na ibibigay daw niya sa kanila ang lahat ng pera daw niya. Na 500 gintong niyang. At dito na po nagtatapos ang ika-57 kabanata.